Balitang pinag-uusapan, mga storyang may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang mga kwentong ating himayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang mga nangyayari sa ating lipunan. Kasama ang mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon. Ako po si Maan Macapagal, on assignment. Sa oras ng sakuna o kahit anong emergency, alam mo ba kung sino ang iyong tatawagan? Tinanong namin ang ilan sa ating mga kababayan ukol dito at ito ang kanilang naging sagot. Ama, hindi ko pa alam yun. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam, ma'am. Dito sa ating bansa, 911 ang national emergency na pwedeng tawagan sa oras ng pangangailangan sa angkamang sulok naroon. Ang hotline na ito ay tumatanggap ng mga pangunahing tawag tulad ng sakuna, krimen, sunog at mga medical situations. Ang top 3 naman na concern na madalas natatanggap na tawag dito ay ang pangangailangan ng ambulansya, ikalawa ang mga insidente sa daan at ikatlo naman ang iba't ibang reklamo sa komunidad. Sa bisa ng Executive Order No. 56 Series of 2018 o Institutionalizing 911 as National Emergency Hotline na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinag-utos ng National Telecommunication na lahat ng tawag ay ibabato sa 911 matapos ipatupad ang nasabing Executive Order. Katuwang nito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng emergency assistance tulad ng PNP, Bureau of Fire at Medical Search and Rescue. Sa Quezon City, nagtayo rin ang lokal na gobyerno ng sariling emergency hotline kung saan ang lahat ng nasasakupan nito ay maaaring tumawag sa oras ng kanilang pangangailangan ng QC Helpline 122. Ayon sa QC-LGU, noong 2016 pa ipinatupad ang 122 at ngayon ay kasama na ito sa 14-point agenda ng kasalukuyang administrasyon ng lungsod, kung saan layo nito na mapakinggan ang mga hinanaing ng mga residente kasama na ang paglaban sa kriminalidad. Ang 911 kasi ay National Emergency Hotline. Kami naman, naisip namin na magkaroon kami ng sariling helpline, hindi lang para sa emergency, kundi para sa other services and concern ng Q-Citizens. 24-hour services to. This serves as a single contact number for Q-Citizens na maaari nilang tawagan anytime, 24 hours a day, including Saturdays, Sundays, and holidays. So, emergency needs, assistance, and other concerns and requests for city services. Katuwang ng 122 ang iba't ibang opisina ng lokal na gobyerno ng Quezon City tulad ng pulis. Mahalagang-mahalaga po itong 122 dito sa aming Quezon City dahil nga po mas mabilis naming nare-respondihan or naibibigay yung pangangailangan ng ating mamamayan. Mas nalalaman namin, mas nai-inform kami at mas na-direct namin ito sa tamang authority or departamento na concerned. Ayon sa Quezon City Police Office, malaki ang naitulong ng 122 para pagresolba ng mga krimen sa kanilang nasasakupan, lalo na ang mabilis na pag-aresto ng mga suspect sa iba't ibang krimen.
May mga ganun tayong cases na naitawag sa 122 at narespondihan kagad ng ating kapulisan. Nahuli agad yung mga suspect, pati yung mga ninakaw nila, nakuha naman agad. Pero bakit nga ba may 122 pa sa lungsod kahit may 911 na? Kung tatawag ka sa 122, mas mabilis kasi mas direct. Mas alam na yung kasi may coordination kami ng iba't ibang government agencies dito. So, madali yung flow ng communication. Isa sa mga natutugunan ng 122 sa lungsod ay ang ilang insidente sa krimen. Katulad na lamang ng pagkakaaresto ng mga suspect sa bukas kotse incident na itinawag ng isang concerned citizen. Ito kasi tawag ng 122, na kung saan mayroon daw ang pangyayari na nabasagan ng kotse sa Mulabe. Nag-responde kagad yung ating kapulisan. So, nung dumating yung kapulisan natin, nakita nila talaga andun, dalawang sasakyan, yung Innova at saka yung Nissan Terra, basag yung salamin. So, Anila, agad naman nabawi ang mga ninakaw na mga gamit ng mga kawatan, pati na ang motorsiklo na ginamit ng mga ito ay nakumpiska rin. hindi pa dumating yung 24 hours. Nakuha na agad natin yung gadget, yung motor na ginamit, yung mga tao na naaresto natin. Continue sa hot pursuit operation to. Hindi man nila alam kung sino ang tumawag sa 122, ang mahalaga raw ay mabilis nilang narespondehan ang nasabing insidente hanggang sa mahuli ang mga suspect. Civilian kasi, hindi namin alam kung sino tumawag, pero may tumawag sa 122 nga, yun nga daw, mayroong pangyayari ng basag kotse. O kaya, pagtawag ng command center sa tao natin sa ground, within a minute, andun na agad yung ating kapulisan. Luckily, nakuha natin itong mga suspects sa basag kotse. Kung mayroong mga insidente na agarang nare-respondehan sa pagtawag sa QC Helpline 122, kabaliktaran naman ang nangyari sa isang lalaki na biktima ng pamamaril noong 3 ng Oktubre. Sa CCTV footage na ito nakuha ng Barangay Nova Proper, Novaliches, Quezon City, makikita na 4:31 AM nangyari ang pamamaril. Pero 5:21 AM na nang dumating ang mobile patrol para dalhin sa ospital ang biktima. Sa kasamaang palad, idiniklara itong dead on arrival sa ospital. Kung titingnan, halos umabot ng 1 oras bago dumating ang mga rumesponde. Matagal na pagdala sa akin sa ospital. Baka na-survive pa. Ang pangyayaring ito ay ikinadismaya ng mga kaanak ng biktima. Kaya naman, sigaw nila ang hustisya, lalo na't inulila nito ang isang anak. Gusto ko po sana mabigyan hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Naisugod lang po sana siya agad sa ospital. Buhay pa po sana. Tiniyak naman ng pamunuan ng 122 na meron naman silang sapat na mga tao para sumagot sa lahat ng tawag sa nasabing hotline. Batay sa datos ng Quezon City Citizen Services Department, nasa mahigit 1,000 tawag ang natatanggap ng 122 kada araw. 24 hours kami, 3 shiftings. We have 22 active lines. Ibig sabihin, at any given time, 22 simultaneous calls we can handle or others on queuing na. Sapat naman sa ngayon. Hindi rin daw mahirap tumawag dahil napakaiksi lang ng voice prompt nito at hindi rin komplikado ang pag-dial ng 122. Kaya naman mabilis na makakaresponde ang mga ahensya na tutugon sa tawag tulad ng Police at Bureau of Fire Protection. Well, pag tumawag ka sa 122, libre yan, kahit cellphone or landline. Pag nakakonekta ka sa 122, maririnig mo lang pinaiksi lang namin yung service menu namin para mabilis. Welcome to Q Citizen Helpline 122. Press 1 for emergency. Press 2 for other concern. Then pag press mo, kung 1 ang pinili mo, automatic papatakin sa mga emergency call takers natin. And then they take the necessary information and
do the appropriate action and processes. Ayon sa QCPD, mayroon silang 3 minutes response sa tawag mula sa 122. Sinubukan ng on-assignment team ang nasabing response period ng QCPD sa pamamagitan ng isang simulation. Ang senaryo, isang robbery incident sa Jamboree Street. Mula dito sa command center ng 122, ibabato nila ang mga tawag sa akmang ahensya na re-responde. Follow now station. Follow now surround Mike Base. Mike Alpha. Sa nangyaring simulation, umabot sa tinakdang oras ang responde ng kapulisan sa insidenteng ibinato sa kanila. Walang makakapagsabi kung kailan darating ang mga sakuna o kahit anong emergency. Kaya dapat ugaliin maging handa at isa na dito ang pagsaulo at pagsapuso ng mga emergency hotline na 911 at 122. Dahil sa panahon ngayon, ang pagsalba sa buhay ng isang tao ay just one call away. Ako si Noel Talakay, on assignment. Pagdating ng isa pang bagong taon, sama-sama natin ipagdiwang ang bawat tagumpay, ang bawat karanasan, at ang bawat posibilidad ng pagbabago. Harapin natin ang kinabukasan na puno ng pag-asa. Manigong bagong taon mula sa PTV. Wish namin sa inyo isang masaya at ligtas na bagong taon at Pasko. Kapag magre-regalo, siguraduhin non-toxic at angkop ito sa edad ng pagbibigyan mo. Kapag pupunta sa mataong lugar, ingatan ang mga gamit, pati na ang mga kasamang paslit. Enjoyin ang handaan, pero balanced diet ay huwag kalimutan. Huwag magmaneho ng lasing para di maging peligro sa daan. Umiwas na muna sa mga delikatong pampaingay at manood na lang ng fireworks display sa TV o sa barangay. Hanapin ang ICC mark kapag bibili ng Christmas lights o pailaw. Iwasan ang overloading ng mga electric outlet at i-unplug ang lahat ng kagamitan kung aalis ng tahanan. I-secure din ang bahay kapag ito ay iiwan. At kung kaya rin lang, ibilin ito sa mapagkakatiwalaang kaanak o kaibigan. Mga paalala para sa isang masaya at ligtas na pagdiriwang mula sa PTV. Para sa bayan. Nakakita ka na rin ba ng mga ganitong post sa social media? Napangakuan ng malaking kita. Pero baka ang hinihinging pera tuluyang mawala ng halaga o maglaho ng parang bula. Habang patuloy ang pag-usbong ng teknolohiya, ay siya namang paglipanan ng mga manloloko upang makapangbiktima. Isa na sa nagoyo ng mga ito ang itatago namin sa pangalang Larry. Dahil sa pagnanais na kumita ng pera na gagastusin sa kanyang operasyon matapos maaksidente, ay napakapit siya sa inakalang hulog ng langit na oportunidad. October 12, sa bahay lang ako noon. So, nag-browse ako sa cellphone ko. May nakita ko sa Reels or TikTok na kung gusto ko rin magkaroon ng trabaho, ganun. May link doon, clinic ko, tapos napunta sa WhatsApp. May nakausap akong babae doon. Tinanong niya ako kung gusto raw magtrabaho online, work from home. Ano daw, kung gusto kong kumita ng malaking pera. So, nagbigay siya ng link. I-click ko daw yon. Tapos, para siyang platform. Inilapan ko yung platform na yon.
Tapos sinigyan niya yung number ko sa cellphone. So, una, sabi niya, mag-recharge ako ng 100 doon sa platform na yun. Kalinig ko yung button ng recharge, so napunta sa GCash. Mamimili ka GCash or Maya. Nakapag-recharge ako ng 100. Tapos, ayun, sabi sa akin, mag-start na daw ako ng grabbing tawag niya. So, dalawang task yung binigay sa akin. So, yun, na after na-complete yung dalawang task, sabi sa akin, withdraw ko daw lahat. Walang matira. So, yun, na-withdraw ko naman at pumasok dun sa GCash. At dahil nakatatanggap pa ng kita, mas naengganyo pa si Larry na maglabas pa ng pera upang makumpleto ang mga di umanong task sa nasabing online platform. Hanggang sa makapangutang na siya sa mga kakilala. Habang parami ang mga task na kanyang kailangang makumpleto, palaki rin ng palaki ang halaga na hinihingi sa kanya. Hanggang ang inaakalang kita ay di na napasa kamay pa, pati puhunan ay naglahong parang bula. Kailangan ko daw ulit mag-retax ng 25%. So malaki na, no? Nasa 101,000 na yon yung pera ko kasi plus commission yun. So ang 101,000 plus 25% tax. So nasa 25,000 yung tax. Ako naman, sa anong na makuha ko talaga yung pera ko, nang hirap ulit ako. Para wala kang dalad doon. Hindi ko pa naisip na ano yan na i-scam na ako. Winidraw ko yung yung parang lang, 101. Kasi hindi ko sinama yung binayad kong tax. Error ulit, hindi ko na ma-withdraw. Ito na ngayon. Ang advice sa akin, kasi daw nagkaroon ako ng error nung previous withdraw ko. Pasapin ko ulit yung manager para ibigay sa akin yung code para ma-withdraw ko yung amount. Ito naman si manager sa advice sa akin, magbayad daw ako ng 18% tax para maibigay niya yung code sa customer service para ma-withdraw ko yung amount. Dito na kami na mag-report na na-scam na talaga kami kasi puro na lang hingi ng hingi. Hindi ko na mabawi yung pera. Sa datos ng Philippine National Police mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, higit 18,000 na ang naitalang krimen sa cyberspace. Ang nasabing bilang ay mas mataas ng 65% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Nangungunang uri ng cybercrime ang swindling o online estafa na sinundan ng illegal access to data, computer-related identity theft, online libel at ATM o credit card fraud. With the advent of modern technology, lahat ngayon ng traditional crimes pumapasok na sa internet, sa online. Ngayon, lahat na kasi nangyayari sa internet. So like for scammers, 'di ba? Before ang traditional natin, yung mga akyat bahay ka o di kaya i-estapahin ka pero magmi-meet muna kayo tapos saka kayo magbibigayan ng pera. Because of modern technology, nakakaloko ka, nakaupo ka dito, niloloko mo lahat ng tao diyan from different parts of the world, not just from your own country, but even from other countries as well. So that's what makes things complicated pag pinag-uusapan natin ng cybercrime. Bukod sa karaniwang uri ng mga panloloko, mas laganap na rin ang iba pang cyber activities kung saan nalalabag na ang karapatan ng ating mga kababayan. Isa na rito ang hindi makataong pangolekta ng mga pautang mula sa mga online lending apps. Sa mga OLA na kung tawagin, kumakapit ang ilan sa ating mga kababayang gipit. Katulad na lamang ni Rose na dahil sa nais na maitawid ang ilang pangailangan ng kanyang pamilya ay napautang sa mga online lending app. Itong online lending app, saan nyo po ba ito nakita at paano kayo naengganyo na kunin yung ganitong uri ng serbisyo? Siyempre, ang in-offer nila 25,000. We just sabi ko, uy, okay to, kaya. Kaya ko naman bayaran yun if ever. Pero po, nung nag-up na ako, nung nagpasa na ako sa kanila, first lang po muna ay worth 2,000. Tapos 1 week babayaran mo siya. Yung 1 week na yun, ang nakuha ko, pinasa po nila through GCash. Mga wallet. Ang mga e-wallets po. So, nung pinasa nila sa e-wallets ko, ang nakuha ko lang po 1,600. Pero I have to pay them back ng 2,400 after a week.
Nagulat na lamang siya sa taas ng interest na umaabot na sa halos 50% ng principal amount na kanyang inutang. Hindi ko pa po nagagets na malaki yung interest. Kasi parang, carry pa yan, ganyan. Pero nung lumaki na po yung pinapautang nila, umabot na po ako ng 10,000 eh. Kasi parang nakatatlong ano ko sa kanila. Una, 2, 5, then 10. So, nung na-try ko na yung 10, dun ko na naramdaman na malaki yung yung interest. Kasi parang sa 10,000, makakuha ko lang 8,000, tapos ibabalik ko ng mga 13 within a week. So that was 5,000 po yung interest nila. Kalahati ng inuutang ko. At dahil napakalaki ng interest, nagpatong-patong halaga na kanyang babayaran, dito na nahirapang makapagbayad si Rose. At sa bawat araw na hindi makapagbayad, pananakot at pagbabanta ang kanyang natanggap mula sa mga ahenteng nangungulekta. Mag-start po sila ng tawag ng 8 a.m. Sakto 8 a.m. hanggang 8 p.m. Every hour po yan. Every hour, every day, tumatawag po yan. So, hindi ko naman sinasagot kasi alam kong sila to eh. My fault, hindi ko sinasagot kasi nga, alam ko walang pambayad, hindi ko alam yung sasagot ko. Tapos, duwating na po sa na-delay ako ng 1 week, nagpapadala na po sila ng mga text ng, ite-text na namin ang mga contacts mo sa cellphone. So, ako naman, natakot ako kasi siyempre, kung ite-text sila yung mga contacts ko sa cellphone, nakakahiya naman, nakaka-degrade yun. Diba? Parang, hindi naman sila yung may utang eh. Ako. Bakit kailangan nilang diretsuhin yung mga nasa contacts ko? And to think na ang sinasabi lang nila, yung 3 referral lang daw yung text nila. Ayon sa NBI, may kakayahan ng mga online lending app na makuha ang mga contact sa cellphone ng nangutang sa kanila. Before you install that, you have to allow yung access doon sa contacts mo. Then once na na-allow mo yun, yung developer ng app na yun, or kung sino man yung lending app na yan, magkakaroon siya ng access sa contacts mo. Para mapahiya ka, magpapadala din sila ng demand doon na collecting yung money na napautang sa'yo. Ano-anong uri ng pananakot, sir? Yung karaniwang na-report sa inyo through this call? Actually, may mga death threat pa nga yung iba eh. Or sometimes sasabihin pa, susunugin daw yung bahay, yung mga ganun. Ang mga nasabing pangharas, nakadagdag pa sa depresyon ni Rose. Hindi po siya good for the mental health. Kasi both po sa totoong may anxiety ako, dumadagdag pa siya. Alam mo yung feeling mo na parang ginajudge ka na nga ng ibang tao eh. Tapos ngayon may dagdag pa. Siyempre yung iisipin ng ibang tao para sa'yo, di ba? Hindi po yun okay. Magbabayad naman ako eh. Bigyan lang ako ng oras. Or kausapin niyo ako ng matino. I mean, maayos din naman kayong kausap nung unang nagpapautang kayo. Bakit ngayon may ganong harassment? Hindi naman po yun okay. Hindi rin niya magawang sabihin ang problemang dinadala sa kanyang pamilya. Blessing in disguise po na shucks may mahiraman ako. Na hindi ko kailangan manghiram sa ibang tao kasi nahihiya po ako eh. Ayoko talaga manghiram sa ibang tao. Ayokong malaman nilang wala kulang pera ko. Nahihiya ako manghiram sa mga kapatid ko because that's not it. Hindi po ako yan. Hindi po ganun yung character ko eh. So akala ko safe ang online lending. Safe na sekreto na ako lang at siya lang nakakalam na may utang ako. Pero sa ginagawa nila, mas binibigyan nila ako ng kahihiyan. Labis din niyang inisip ang pagpapakalat ng mga Ola agents sa kanyang mga contact reference na meron siyang utang na hindi nababayaran. At malala pa rito ay kung ano-ano pa ang itinatawag sa kanya. Magbayad ka ng utang mo, balasubas ka, mga ganyan. Tapos hindi ka marunong sumunod sa usapan. Ano? Hindi ka talaga magbabayad ng utang mo? Ipapakalat ko yung mukha mo sa social media. Tandaan mo, kilala ko yung mga friend mo sa Facebook at hawak ko lahat ng contacts mo sa phone. Tatawagan ko isa-isa yun para ipahiya ka. Meron pa pong mga text na alam namin kung saan ka nakatira, alam namin kung saan ka nagkatrabaho, which is binigay ko yun eh, sa basic information. So yung point ko parang, talaga ba? Kailangan yung ganunin yung may mga utang sa inyo? Kasi nakakadagdag ng anxiety yun sa tao. Ang mga naranasan ni Rose at Larry ay hindi agad nila nailapit sa mga tao, maging sa mga otoridad sa kadahilan ng sila ay nahihiya at sa pag-iisip ng kung ano ang sasabihin sa kanila ng mga tao. Dahil sa iba't ibang modus ng mga sindikato online, ay siya rin namang pagsisikap ng pamahalaan para mapigilan ito. Mas pinaigting nila ang awareness sa publiko upang maiwasan na maging biktima ang mga ito o malaman kung ano ang gagawin
pag nabiktima ng mga kawatan online. Once na pumunta na rin dito, sinasabihan namin, maniwala ka na sa akin. Scam yan. Huwag ka nang pumatol dyan. And syempre, kailangan pa rin nating imbestigahan. Nakakatuwa naman kung mahuhuli natin. Ayon din sa PNP, patunay lang din ang pagtaas ng cybercrime rate sa bansa na epektibo ang kanilang mga hakbanging maparating sa ating mga kababayan na meron silang malalapitan sa oras na sila ay mabiktima ng mga online scam o iba pang illegal activities online. Unlike before, pag na-scam ka dyan, you just simply charge it to experience. Parang, okay, na-scam ako. Okay, naloko ko. Okay, tutut ako. Mga ganon, yung things like that. But now, they know na with the yung evidences natin, pagka meron tayong mga hard or solid evidence, na pwede palang maibalik ang kanilang mga perang nawala sa kanila. Hanggang ngayon ay mabigat pa rin ang loob ni Laria Rose na naging biktima ng magkaibang uri ng cybercrime. At sa kanilang naging karanasan, malakian nila ang kanilang natutunan na hindi dapat basta-basta magtiwala. Ang aral na nakuha ko ay huwag tayong maghangad ng malaking amount para kumita ng ganung kabilis na oras lang. Kung gusto mong kumita ng malaking amount, paghihirapan talaga. Pag ganung madali ang amount, talagang may scam ka. Yung masasabi ko siguro, for now, mabayaran ko lang yon, hindi na ako uutang. Magsasabi lang sa pamilya ko na wala akong pera. Kaysa maramdaman ko ulit yung feeling ko na hindi mo na ako balasubas eh. Ba't kailangan mo sabihin yun? Ba't kailangan mo i-text sa akin yun? Ba't kailangan mo mag-text sa mga kaibigan ko, sa laman ng phone book ko, sa pamilya ko? Hindi yun dapat eh. It's a wrong one. I mean, mali yun. Hindi yun dapat. Paalala rin ng mga otoridad, mabuting magsimula sa sarili ang pagkilati sa mga nakikita online. Iwasan din umanong hayaan na makompromiso ang kanilang impormasyon na magagamit ng mga kriminal. Huwag ding mag-atubiling magsumbong para matugis ang nasa likod ng iba't ibang modus. Huwag kagad maniniwala. Magkaroon naman ng sariling pagpapasya sa sarili mo. Kung nararamdaman mong niloloko ka na, maghunos dili ka. And yun nga, kung sa palagay mo is vulnerable na yung system mo or yung apps mo, ay kailangan ng i-update mo. At iwasan natin yung paggamit ng mga hindi natin alam na programs or yung mga mahilig mag-downloads. Dahil hindi yan ginawa ng mga developer niyan para maging libre lang. May kapalit yan. It could be yung mga data mo. At iwasan din natin na i-share lahat ng mga information natin sa internet. Patrick De Jesus, on assignment. Huwag tayo maging dayuhan sa sarili nating bayan. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mga paalalang pangkalusugan laban sa walking pneumonia. Ang walking pneumonia ay isang uri ng influenza-like illness na dulot ng bakterya na may Mycoplasma pneumoniae. Tinatawag itong walking dahil ang mga mayroon nito ay may kakayahan pang makapaglakad o pumasok sa trabaho o paaralan. Malalaman lamang kung mayroon walking pneumonia ang isang tao kung magpapa-x-ray ito. Kabilang sa sintomas ng walking pneumonia ay ang mataas na lagnat, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at ubo. Kahit sino ay maaaring tamaan, lalo na ang mga bata at ang mga taong may mahihinang resistensya. Pwedeng gumaling ng kusa mula sa walking pneumonia, pero nagagamot din ito gamit ang antibiotics. Para makaiwas sa walking pneumonia, laging maghugas ng kamay,
magsuot ng face mask, manatili sa lugar na may maayos na ventilasyon, at magpabakuna. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Bago sa Pilipinas ang tamaan ng mga kalamidad. Taon-taon na nating nararanasan ito. Iba't ibang bahagi ng bansa ang apektado ng mga tumatamang lindol, bagyo o kahit malakas lang na pag-uulan na nagdudulot ng pagguho ng lupa at maging pagbaha sa mga probinsya o kahit dito sa Metro Manila. Umulan lang ay marami ng bahagi ng Kamaynilaan ang lumulubog. Kaya hindi na nagugulat ang ilan. Alam na nila kapag umulan ng malakas, baha na ang kasunod nito. Tanong tuloy ng ilan, baha, bakit di nga mawala? Ayon kay Dr. Fernando Seringan, professor mula sa Marine Science Institute ng UP Diliman at akademisya ng National Academy of Science and Technology ng DOST, may iba't ibang dahilan kung bakit bumabaha. Ang isang dahilan ay dahil sa buhos ng ulan na napakatindi sa maiksing oras. Kung kaya hindi nakakayanan ng natural drainage at hindi nakakayanan ng man-made drainage na matanggal ang tubig, no? Na mabilisan. Subalit sa iba't ibang lugar, pwedeng may iba't ibang kadahilanan na dumadagdag doon sa sanhi ng pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Base sa kanilang pag-aaral, nakita nilang bumababa ang lupa sa Kalakhang, Maynila, Bulacan, Pampanga at bahagi ng Bataan. Isa sa rason ng pagbaha. Paliwanag niya, ang paglubog ng lupa ay maaaring dahil sa natural compaction. Kung ang mga sediment, no, ang mga putik, pinagpatong-patong natin through time, dahil sa sariling bigat ng sediment ay napipipi yung mga nasa ilalim. At kung walang bagong sediment na papatong doon sa kung saan lumulubog na yung sediment, magkakaroon ka ngayon ng espasyo na magiging available para sa tubig. Pero may ginagawaan niya mga tao na nagpapabilis dito. Tulad nila ng sobrang groundwater extraction o pagkuha ng tubig mula sa lupa na nagiging dahilan ng mabilis na paglubog ng lupa, ang drought subsidence. Kasabay pa nito ang pagtaas ng level ng tubig na epekto ng global warming at ang mga lugar na nasa tabing dagat ang pinakalantad sa epekto ng pagbaha. Isa na dito ang pamilya ni Cristina na nakatira sa tabi mismo ng Manila Bay. Dito nakatirik ang kanilang barong-barong na bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Gamit ang kahoy ay nakatayo sa tubig ang kanilang bahay. Pero nadalang unang linggo ng Oktubre ay nasira ito matapos tamaan ng malakas na alon. Kwento niya, sa tagal niyang nakatira dito, halos magtatatlong dekada na, ay ngayon lang ito nangyari sa kanila. Dahil kapag may bagyoan niya, nakakabalik pa sila. Madalas naman niya inaabot ang sahig nila kahit mataas nito, lalo na kapag high tide sa lugar. Pag tumataas po yung dagat, papatungan po namin mga paleta, yung mga bata, sila lang po yung pinatutulog namin kasi kami po, hindi kami matutulog, babantayan po namin kasi hindi po kami may hindi pa tataas yun eh. Kasi tataas kasi po, pag tumaas, may kasama po pong alon. Diyan po yung buhay namin. Diyan po nag-aaral ang mga bata. Tapos dito rin po nagtatrabaho yung mga asawa namin. At kahit paano po, may extra po kami pagbabalat-balat ng bawang. Hindi na napigilan ni Cristina na maging emosyonal dahil halos wala kasi silang naisalba. At ngayon ay pansamantala silang nanunuluyan sa evacuation center kasama ng mga kapitbahay niyang nawalan din ng bahay. Yung bahay na po, wala na po. Inano na po, wala na yung mga kahoy. Hirap na po kami. Mga bata, hindi na po nakakapag-aral. Yung mga asawa po namin, nahihinto na po sila sa trabaho. Papasok sila, tapos hihinto. Na talaga pong nahihirapan na po kami. Kaya gusto nga po namin sana na kung meron pong mga bukal sa loob na matulungan kami, sana po makatayo ulit po kami doon para makapagsimula po kami. Hiling niya na matulungan silang mabigyan ng matutuluyan, pero anya wag sanang malayo lalo't nandito anila ang kanilang pinagkakakitaan.
Dito dating nakatirik ang bahay nila Cristina sa Isla Puting Bato dito sa Tondo, Maynila. Madalas na problema ng mga residente dito ang high tide na kuminsan ay may dalang malakas na alon. Kapag may bagyo, mas nalalagay sa panganib ang kanilang buhay. Kung ang lugar ay nasa coastal area, lumulubog, maski na walang ulan, nakita namin na high tide lang, walang ulan, ang mga lugar na lumulubog ay inaabot ng high tide. Na dati naman, kung tatanungin mo ang mga nakatira doon sa lugar, noong bata pa sila years ago, even with high tide, hindi naman sila inaabot. Anya, kapag sinabayan pa ng malakas na ulan ang high tide, asahan na ang mas mataas, malawak at matagal na pagbaha. Sa bahagi ng lokal na pamahalaan ng Maynila, tinutulungan naman sina Cristina at ang kanyang mga kapitbahay na nawalan ng bahay, tulad ng pagbibigay ng pagkain. Sa kabuuan, nasa 12 pamilya ang naapektuhan ng malakas na alon, kabilang na sina Cristina. Yung mga barangay officials dyan talagang binantayan na para wala na magtayo uli. Kasi very dangerous. At palagay na natin, no, at least yung mga bahay na at yung mga buhay na nandyan na nasa coastal areas na yan. Actually, no, we are always keeping and guiding yung mga barangay officials na talagang political will naman din nila yan. Saka we always keep reminding them na dapat talaga may mga purok leader kasi sila dyan eh. So yung mga purok leader talaga, sila yung nagbabantay dyan para to ensure na wala na magtatayo ng mga bahay dyan. Ang mga nakatira dito ang laging pinupuntahan para sa preemptive evacuation para matiyak ang kanilang kaligtasan. As we observe, no, tulad niyan, no, wala namang bagyo. Pero malalakas ang alon. Tapos sumasabay ang high tide. Talagang wala na. Talagang siguro as I observed, talagang yung panahon ngayon, konting ulan, konting malalakas na alon, tapos sabay mo ng high tide, talagang makakasira na may mga damages na tayong makikita at mararanasan. Pagka nagsasabi ng barangay na, sir, high tide, pero yung high tide dito mas mataas ngayon. So nakikita na talaga natin yung effect ng climate change na talagang iba yung dati sa situation noon compared dito sa situation ngayon. Talagang mas kailangan natin talaga salang ilikas kagad. Ayon kay Dr. Siringan, halos 1 sentimetro kada taon ang average na pagtaas ng dagat sa kapaligiran ng Pilipinas. Hindi mo masasabi na ang pagtaas ng dagat ay mabagal. Ito ay mabilis, no? Within our lifetime, people living along the coast would feel it. Dito sa Pilipinas, umiinit ang tubig. Bahagi ito ng global warming na sinasabi natin. At dahil sa umiinit ang tubig, ay umaalsa ang tubig. Dahil umaalsa ang tubig, tumataas ngayon ang tubig. No? Anya, mabilis ang rate ng pag-init ng tubig sa paligid ng Pilipinas. At dahil narito na ang sitwasyon na ito, suhestyon niya hanggat maaari ay iwasan ng tumira sa tabi ng dagat. Bukod sa pagbaba ng lupa, pagtaas ng tubig, malaking bahagi pa rin ng baha ang pagbara ng mga basura sa mga drainage system na kadalasan ay nagiging sanhi ng pagbaha sa mga lansangan. Ayon sa MMDA, kasama ang basura pa rin sa nagiging sanhi ng mga baha na siyang bumabara sa mga daluyan ng tubig. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, halos 2 bilyong piso ang nakalaan sa MMDA para lang sa garbage disposal. Hindi pa kasama dito ang hauling o pagkuha sa mga basura na kung saan ang gumagastos ay ang LGU. Anya, para makatipid ang pamahalaan, kinakailangan na sundin ng solid waste management, ang segregation at recycling ng mga basura para ang mapupunta na lang sa landfill ay residual waste na lamang. Kaugnay nito, regular naman ang paglilinis ng ahensya, ngunit lilinisin nila ito pero may magtatapon uli ng basura na siyang naiipon. Kaya patuloy ang panawagan ng MMDA sa publiko na magkaroon ng disiplina at huwag nagtatapon ng basura kung saan-saan. Kasi pa-study tayo at nakita nila, isa sa mga observations nila, kung kailan umuulan, malakas ang ulan, isinasabay yung paghagis ng basura sa mga waterways para maanod palayo sa kanilang mga bahay. Minsan naman, inilalabas na nila, hindi pa tamang oras ng pagtatapon. Pag umulan, naaagos eh. Ang nakuha namin doon sa may Aguinaldo White Plains ay tipak-tipak na bato at isang buong plywood.
sa bahagi ng lungsod ng Maynila na madalas binabaha ang mga lansangan kapag umuulan ng malakas. With regards to mitigating measure, kami po ay mayat mayang naglilinis. Katuwang po namin dyan ng engineering at BPS or Department of Public Services. Araw-araw po namin yung nililinis at pina-flushing upang hindi po magbara ang ating pong mga daluyan ng tubig. Hamon kasi ang mga outdated o lumang drainage system. Maliit at hindi na sapat para sa mas malaking volume ng tubig na dala ng malakas na ulan na nagdudulot ng pagbaha na mas pinalalala pa kapag nabarhan ng mga basura. Kaya meron din tayong proposal na magkaroon ng 50-year comprehensive drainage master plan dito sa buong Metro Manila kung saan aaralin na natin tapos ididisenyo lahat ng drainage dito sa buong Kamaynilaan para dire-diretso takbo ng tubig. Hindi yun dito malaki, sa kabila maliit. Para yung tubig mailabas natin sa Metro Manila. Kasamang ikinukonsidera dito ang magiging lapad, lalim, kapal ng semento, ang posibleng dami ng ulan 50 taon mula ngayon, ang pagtaas ng high tide, pagbaba ng lupa, at maging ang ibang epekto pa ng climate change na siyang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya tulad ng DPWH, mga LGU at ng MMDA. Inaasahan na matatapos sa loob ng 2 taon ang pagpaplano para dito, habang pagdating naman sa konstruksyon nito ay nakadepende pa ito sa nakalaang pondo. Sa kasalukuyan, inaalam ng ahensya kung sinong mga LGU na ang may drainage plan. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila nagsimula na dito. Sa ngayon po, ongoing po ang aming pagsagawa ng Drainage Master Plan kung saan meron pong mga pag-aaral na ginagawa ang ating engineering at ang City Planning and Development Office upang malaman natin kung gaano po ba dapat kalaki ang drainage dito sa ating lungsod. No? Pinag-aaralan din natin na magkaroon pa ng mga karagdagang pumping station upang kung sakali man magkaroon ng mga pagbaha, mabilis lang itong humupa. Bukod naman sa monitoring na ginagawa nila gamit ang CCTV, balak din nila na maglagay ng mga flood sensor sa mga lugar na hindi kita ng CCTV. Ayon sa MMDA, tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang maintenance sa drainage system para masigurong hindi ito nababarahan. Kasabay nito ang pagpapalakas ng capacity at pagpapanatili na nasa maayos na estado ang mga pumping station tulad na lang tong Abukay Pumping Station. Layon pa ng ahensya na dagdagan ng mga tulad nito dito sa Kalakhang, Maynila. May mga programa namang ipinatutupad ng MMDA pagdating sa mga basura, tulad na lang ng pagkakaroon ng trash trap sa waterways, pagpapapalit sa mga basura ng groceries, pagbibigay ng tools na panglinis sa mga barangay. Kailangan baguhin natin yung attitude ng ating mga kababayan, yung mindset nila na nagrereklamo tayo sa traffic, sa baha, and yet hindi sila conscious na maaari silang nakakapag-contribute sa pagbaha dahil nga sa walang habas na maling pagtapon ng basura. Kailangan namin ng tulong ng mamamayan. Hindi po namin kayang solusyonan ng pamahalaan lamang itong problema natin sa pagbaha kung hindi po tayo tutulungan ng ating mga kababayan. Hindi simple ang solusyon para dito. Sanga-sanga na ang problema. Malawak na isyu na kinakailangang pagtuunan ng pansin. Binigyang din naman ni Dr. Siringan na napaka-importante na ikukonsidera ang realidad na meron tayo ngayon pagdating sa pagpaplano ng pamahalaan. Kasabay nito, mahalaga rin ang pagtutulungan ng lahat. Pero hindi pwedeng isa lang, kailangan ay sama-sama, at hindi pwedeng isang activity lang, kailangan madaming activities, no? Na dapat na ma-address. If you think that science is important, then you ought to put money into it. And the study of flooding is a basic science research that needs funding. May mga bagay tayong hindi kontrolado tulad na lang ng pagbabago ng klima. Ito na ang realidad na meron tayo ngayon pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong magagawa. Sa huli, may mga pamamaraan na pwede nating gawin na mas epektibo kapag tayo ay nagtulungan. Rod Lagusad, on assignment. Bilang miyembro ng ating lipunan, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga balita at usapin ng bayan. Muli, ako po si Maan Macapagal, on assignment.